Bilang isang content creator, plus factor sa atin ang pagkakaroon ng drone. Kasi naipapakita natin yung mga lugar na ibinabahagi at ikinukwento natin sa ating mga manonood. Ito pala yung drone na gamit-gamit ko, isang DJI Neo. Halos 1 taon na rin siya sa akin. Pero 2 months ago, may nangyari. Nag-crash at nawala ang drone ko. Kaya sa video na to, ikukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari, paano siya nawala, paano siya nag-crash, at paano siya nakabalik sa akin sa pamamagitan ng warranty. At pati na rin po yung lessons na natutunan ko sa pagpapalipad ng drone para maiwasan natin yung pag-fly away ng ating drone. Coming up. Last August 2025, sa ika-4 na pagkakataon, nag-camp kami sa isang spot sa West Coast. Spot ng Ong Fam, ang Payan Camp. Bandang alas 9 ng umaga, naisipan ko magpalipad ng drone habang naliligo sa dagat yung aking mga kasama. Sa unang lipad niya, nakakuha pa ako ng footage. Sa pangalawang clip, meron pa na i-record pa. Sa pangatlo, doon na po nagkaroon ng problema. Ito yung actual footage ng aking drone bago siya nawala. Boy pa? Kita pa? Nagbagsak nga siya pa. You know? Hindi naman siya bumangga, di ba? Nagbangga sa wala sir. Habang lumilipad, biglang nawala ng control. You know? Yung nagbalakbag ng tao. Yan, wala na. Yan. Pabagsak na. Nung bumagsak na yung aking drone, sinubukan namin i-locate gamit yung GPS. Na-locate naman siya almost 200 meters lang mula dun sa pinagpupwestuhan namin, kaya napakalapit lang. So sinubukan namin siya hanapin. Sana bumagsak sa lupa. Kaya puntahan natin. Pero ayoko sa dagat. Hindi na lang dito sa dagat. Kaya lang napakasukal at napakakapal po ng mga puno. At base dun sa last footage, malamang sa malamang sumabit siya sa isa sa mga puno. Nung pinuntahan na namin sa area, habang papalapit kami, sinusubukan po namin patunugin yung drone. Noong unang pagpatunog namin, hindi namin siya marinig. Ibig sabihin, malayo pa kami. Pangalawang beep, medyo naririnig na namin pero hindi pa namin ma-locate yung specific na lugar. Then pangatlo, doon na namin siya naririnig at malapit na sa amin. Pang-apat, doon po nagkaroon ng problema. Nag-overheat yung engine ng drone. Hey guys, pero problema, nag-overheat na. Pag-shutdown na siya. Sana sa gilid niya lang bago malubad. Sa puno. Ay, tubig. Yan yung last namin. Location bago siya nalubat. Kaya automatic nag-shut off. Kaya simula nun, hindi na namin siya marinig. Ayaw nang mag-beep ng drone dahil nag-shut off na siya. Malapit lang kami dun sa pinagbagsakan niya dahil sa sukal nga ng lugar at pataas ng puno, hindi namin makita yung eksaktong puno. Kaya ang hirap hanapin. So hinanap namin siya ng ilang oras hanggang sa talagang sumuko na lang kami. Talagang hinayaan na namin, talagang tinanggap na namin na wala na yung ating drone. Guys, surrender na. Hindi na talaga namin makita. Wala talaga sir. Wala na talaga. Ito na yung panahon para i-let go na natin siya. Kaya pagbalik namin doon sa resort, dumating po yung caretaker. Kinuwento namin yung nangyari. Dahil kabisado niya yung lugar, sinamahan niya kami ulit, baka makita pa raw namin yung drone. Pero after ilang oras ulit ng paghahanap, hindi talaga namin siya makita. Ang ginawa ko, same day nang nawala yung drone, pagdating namin dito sa bayan ng Puerto, dumiretso agad ako sa SM kung saan ko nabili yung aking drone. Sa DJI SM, tapos ni-report ko, ang sabi, i-report ko raw sa kanilang service center. So ginawa ko, pumunta ako sa website, ini-report ko yung flyaway drone sa kanila. Tapos nag-submit ako ng mga documents, pati po yung flight details binigay ko sa kanila. Hanggang sa ni-review nila, tapos after few weeks, nakita nila na wala namang ibang error kundi yung aircraft mismo. Kaya nakapasa siya doon sa warranty. Almost 11 months na po, magto 12 months na yung drone ko sa September. That was August po yung nangyari. So September, 1 buwan na lang matatapos na yung warranty. Pero pasok pa rin siya sa warranty. Kaya nung na-approve yung aking request, walang problema doon sa flight details. Pinorward po ng Hong Kong DJI papunta ng Manila.
Then doon, pinrocess ulit at pinadala na yung aking drone dito sa Palawan. So kaya pagka nawala po yung inyong drone, nag-fly away, pwede nyo po yan i-report within 48 hours. Kailangan makapag-submit kayo ng report. Tapos, meron po kayo doon i-click na fly away option. Pag na-click nyo po yon, automatic, hindi na magagamit yung drone kahit may makapulot or may makakita. Madi-disconnect na siya. Magiging useless na yung drone once na na-approve nyo yung option na yon. So ano ba yung nangyari? Bakit bigla na lang na-lose connection? Sa lugar po kasi ng West Coast, medyo mahina po yung signal. Wala naman siyang hangin, pero yung panahon na yon, nandito kasi ako sa may tabi ng dagat. Nung pinalipad ko po yung drone, nakaharap ako sa dagat, okay pa, may connection pa. Then pinalipad ko siya ng sideways, okay pa rin, kasi nakaharap pa rin ako sa dagat. Nung pinihit ko siya ng patalikod na sa akin, tapos pinapunta ko siya dun sa papuntang bundok, kasi kukunan ko sana yung bundok at yung sikat ng araw. Pagdating po ng pataas, bigla na lang siya nag-wild, kaya kung makita nyo dun sa footage, biglang gumalaw yung gimbal, tapos bigla na lang siyang bumagsak. Yon. Yung time na yon, nagbi-blink na yung aking screen na lose connect na yung drone. So dahil siguro doon sa signal, nagkaroon ng interruption, tapos bigla na lang bumagsak yung drone. Para maiwasan yon, based doon sa mga pinagtanungan ko sa mga expert, sa pag-search ko rin sa YouTube, kailangan po pag nagpapalipad pala tayo ng drone, dapat lagi tayo nakaharap sa ating drone. Kung lumilipad siya sa harap natin, okay lang, basta doon nakaharap yung inyong controller. Kung pinalipad nyo na siya patalikod sa inyo, kailangan pumihit din po kayo. So kailangan nakaharap din doon yung inyong controller. Mas safe po pag ganun yung gagawin natin. Na kung saan yung drone, dapat doon lagi nakaharap yung ating controller. Kasi pansinin nyo po, pag nagpalipad kayo ng drone na nakaharap kayo sa drone, tapos bigla nyo pong pinatakbo ng patagilid, nagbabawas yung signal. So halos mabawasan na yung signal ng inyong drone. Makikita nyo po doon sa upper right corner ng inyong screen. So mas maganda at mas safe, kailangan po nakikita at nakaharap kayo doon sa drone. Then iwasan din po natin magpalipad ng may mga interruption, may mga nakaharang. Kunyari, pinalipad nyo siya tapos may puno. As much as possible, kung masukal yung lugar, lumabas po kayo, magkaroon kayo ng clear vision dun sa drone. No, iwasan natin yung merong nakaharang, kahit po mga puno. Yan, malaking factor yun. Minsan nawawalan ng connection pagka may nakaharang dun sa pagitan ng drone at ng controller. Then, bago ninyo palayuin yung drone ninyo, make sure na marinig nyo po yung home point updated. Kasi pagka pinalipad nyo agad yung drone at hindi pa siya nagsasabi ng home point updated, at pinalayo nyo na yung drone, tapos saka siya nag-home point updated, pag nagkaroon po ng problema o nalobat yung controller o yung inyong drone, kung saan siya nag-home point updated, doon siya bababa. Kung mamalasin kayo, sa dagat pa siya nag-home point, doon po siya mag-automatic landing. So magkakaroon po kayo ng problema. So make sure na before siya lumayo, kailangan mag-update na siya ng home point. Then isa pa, kailangan natin lagi siyang i-calibrate na para maganda yung lipad. Meron po yan option doon sa screen na iikot-ikot nyo po yung drone, nakalagay dyan, o turn right yung drone, tapos pahiga naman. Yan, may instruction po yan doon sa DJI Fly app, paano siya i-calibrate para maganda yung lipad at wala siyang problema. Then maintenance, kung nag-crash po siya sa buhangin, no, lalagyan po ng mga alikabok, make sure na dapat malinis po yung yung kanyang mga propeller. Kung malalagyan niyo po siya ng oil or maintenance ng propeller, minsan po kasi dyan po pasok yung mga buhangin, yung mga maliliit na bato, kaya nagkakaroon po ng problema sa lipad. No, minsan mahina yung isang propeller or tabingi na yung lipad. So yan po yung dapat natin i-consider. So sana po nakatulong yung kwento natin tungkol sa DJI Neo. Kung ako tatanungin, ito pa rin po yung gagamitin ko kasi napakabilis niyang i-set up, napakabilis niya pong gamitin. Kahit wala pang controller, magagamit niyo siya
No, yun nga lang, again, yung problema niya ay yung battery. Kasi 17 minutes lang yung kaya ng itagal sa ere ng drone. Tapos, yung kanyang wind resistance, masyadong mababa. Kung malakas-lakas po yung hangin, hindi niya nakakayanin. Pero other than that, wala po akong masabi. Kita nyo naman po sa mga upload natin, yung mga footage niya 4K, yung kanyang resolution, kaya malinaw yung mga footage. Kumbaga para sa akin, sapat na ito. Pero kung masyadong malakas yung hangin, doon talaga tayo hindi makakapalipad. So hindi ko pa rin siya nilet go, kasi alam ko magagamit ko siya kung magti-trail ako or maglalakad sa gubat. Pwede ko siyang pasunurin kung walang remote at automatic siyang susunod sa akin. Itong drone natin, ano na po ito, bago na. Napalitan siya, pati yung battery na kasama ng drone na nawala. So yun po yung pinalitan. So hindi ko na sinurrender yung lumang gamit. Ito lang yung pinalitan, yung drone tsaka yung battery. Kahit hindi ko po siya nakita, pinalitan. So ganyan po kaganda yung DJI. Talagang sinusunod po nila yung nakalagay sa warranty. Basta wala pa po siyang 1 year, pwedeng palitan yung drone. So, depende po yan, case-to-case basis. So, submit nyo lang yung report. Kung papasa doon sa review ng service center, mapapalitan yung inyong drone. So, yun lang po. Maraming salamat. See you next adventure. Bye-bye!